Assalamualaikum, magandang araw sa lahat ng iyong mga viewers. Ito pala yung tanim ko na mint at ito naman yung green onions. Medyo malamig po ang araw na ngayon, 8 AM po dito ng umaga. Tingnan niyo po yung malunggay ko. Medyo malaki na po talaga yung mga dahon, mga sisi. Pati yung mga lemongrass ko. Ayan, nireplant po namin iyan kasi pag ano po talaga, pag winter ay nalalanta po lahat ng mga dahon. Tapos ngayon ay spring season, ay maganda po yung tubo ng mga halaman galing sa winter. So yung mga dahon ay sumisibol po talaga. Pag ganitong oras dito ngayon, sa weather ngayon, mga 8 until 10 AM ay malamig po. Tapos lumabas kami ni Mister kasi gusto kong bumili ng tela ng aking customer. Nandito po kami sa train station. Dito po sa Pakistan, ang facilities po dito ng ating mga transportation ay pwede po tayong sumakay ng tren. At dito po namin pinaparking yung motor ng aking asawa. Bakit ba namin ginagawa nito? Kasi nagmumotor kami, tapos pinaparking namin ang motor dito sa train station. Kasi pag daytime po talaga sa sentro ng city ay napaka-traffic mga sisi. So kapag sumakay ka ng tren, mabilis lang talaga siya kasi walang traffic of course, tapos mabilis lang yung takbo ng tren. Tapos mga sisi, malamig din kasi ano na ngayon itong oras na ito ay nasa 12 noon na. So, ibig sabihin, matirik na yung araw, so mainit na. So, na-decision kami ni Mister na sumakay ng tren kasi pagbaba namin ay doon na kami ang aming destinasyon. Baba lang kami. Kaya para mano kami sa oras ay sasakay kami sa tren. Ganito lang po, ang tren po dito sa Pakistan ay napakalinis at air condition din po siya. Tapos marami po talaga mga tao. Ang ano po, ang train po dito ay hanggang 9 PM po ng gabi. Kaya napakagaling po talaga sa lugar din na ito. Um, Sabi nga nila ay mahirap daw ang lugar na Pakistan. Pero kami na nandito sa Pakistan, mas nakikita ko kung ano ang fasilidad ng mga tao dito. Ang tren po ay napakalaking tulong sa mga tao. Lalong-lalo na napakaraming na po na tao, lalong-lalo na sa traffic ay malaking tulong po talaga ang tren mga sisi. Kaya good po talaga na minsan ay mag-commute din tayo. Kasi kapag sasakyan talaga ang sasakyan ninyo, ay masa-stuck po kayo sa sobrang traffic. Grabe po talaga ang traffic mga sisi. Kaya nagmamadali kasi kaming dalawa. So ayun, yung asawa ko ay naglinya na po siya para kumuha ng token. Kasi ang binibigay po nila ay coin token po. Oo, yun ang ginagamit nila. So ayun mga sisi, hintay lang ako dito. Sa nakita po ninyo, ano po talaga, napakalinis at napakaganda talaga ng kanilang patakaran dito sa train. At yun na nga, ito po talaga ang idea na ginagamit namin ni Mister na kapag pupunta po kami ng city para bumili po ng tela ay sasakay po talaga kami ng tren dito sa halfway ng kalsada. Oo, galing po sa bahay ay nagmomotor po kami, tapos humihinto kami, tapos nagtitrain kami. Yan na po ang idea naming dalawa. Minsan naman kapag umuulan or something, hindi masyadong nagmamadali, ay nakisakay kami sa anak ni Mister kasi may sasakyan naman. Siya naman nagdadala ng sasakyan kasi may duty naman siya. Everyday may duty kasi siya. Kapag motor kasi mga sisi ay madali lang talaga siyang gamitin. Oo, lalo na sa mga parking area mga sisi. So, ito na nga mga sisi ay dito po sa train station, mayroon po silang elevator. Tapos nakalabas na rin po kami. Ngayon ay dumaan muna kami ng hospital para po sa check-up ng aking asawa. O mayroon po kasi siyang check-up. So, sinamahan ko siya. Galing po kami sa train station, pagbaba namin ay mga 2 minutes lang ang lakad papuntang hospital. So ayun na nga mga sisi, ito ang ginagawa namin. Alam nyo po kasi kapag Ramadan dito mga sisi,
ang mga tao po ay nagfa-fasting. Pero ang yung namang mga tao na hindi kakayanin ng fasting gaya na yung may mga sakit, yung may mga maintenance, ay exempted po sila. Wala po naman pong mandatory na gawin mo iyan. Sa sarili mo namang desisyon iyan, mga sisi. Ayan. Bago kami pupunta sa tilahan, inuna muna namin dito kasi madali lang naman at nadadaanan lang naman din. So, ang anak ni Mister ay dito po siya pumapasok, dito siya nag-duty. Kaya mabilis lang din po ang proseso ng kaniyang pag-check up. Hindi na po niya kailangan naglinya at mabilis lang po talaga kami dito, mga 40 minutes lang kami dito. Maraming mga tao ang pumunta dito tapos pumipila po sila, meron po silang mga number at dahil ang anak niya ay dito naka-duty kaya nagiging priority po siya. Kaya yon, galing na kami ng hospital at ngayon ay lumabas na kami. Sumakay na rin po kami ng Chenchi. Tinatawag po nila na ito ay Chenchi. Para po siyang tricycle. Pinipili niya kasi ako, sabi niya, anong gusto mo, mag-train tayo or mag-book ng sasakyan? Sabi ko sa kanya, ito na lang Chinchi, bakit naman na kailangan pa nating maglakad pa papuntang station, tapos kailangan mo pa nga magbayad ng masyadong mahal sa sasakyan, meron namang available na Chinchi. Sanay naman ako sa Pilipinas na ganito, mga sisi. Iyan po talaga ang mga bagay na hindi ko po talaga yan ipagkakaila. Hindi naman ako namubuhay sa mayaman na pamilya. Kaya kahit saan ako idala, easy go lang po talaga. Ang importante sa akin ay makarating po ako sa aking tilahan na bibilhan. At ito rin po, ang pinakamaganda na sasakay ka ng Chinchi ay mahangin po talaga siya. Ako po kasi madali po talaga akong mahilo at magsuka-suka kapag sumasakay ako ng sasakyan. Kaya magsakay ka lang ng sasakyan pag nasa loob lang po kami ng community namin. Pero pag available po talaga ito, wala po talagang problema sa akin. Kaya hindi po talaga nahihirapan tong asawa ko sa akin, mga sisi. Pag ganito talaga mga bagay, hindi po ako maarte sa ganitong mga bagay. Kaya kung ano po yung available at kung ano po yung mas madali, ay go lang po talaga ako. Ano lang, mga 10 minutes, dumating na po kami dito sa tilahan, mga sisi. At ito po yung mga tela na bibilhin ko kasi may mga order akong uniform. Tapos, nakauwi na rin kami ng bahay. Hindi ko na rin yun kinuha na ng mga video. At tinahi ko na rin itong order ng aking customer. Ayan po, mga sisi. Dito po sa Pakistan, pag nagpatahi po yung mga customer ko, ay gustong gusto po nila talaga ang mga laces. Ito po ang kinabit ko ay laces. Trend kasi ito sa kanila dito sa Pakistan, mga sisi. Yung mga damit nila ay titingnan natin ay napakasimple, pero sa totoo lang ay ano po siya, matagal po siyang tahiin kasi nga may narami po silang pinalalagay na mga laces at kung ano-ano pa. May mga iba-ibang mga design, mga sisi. Hindi lang katulad sa atin na napaka-simple lang ng mga tahi. Dito kasi ay dami pong pinapakabit. Mayroon din po silang pinapakabit ng mga laces kahit sa ang borders po ng damit nila. Or else, mayroon kasing mga dupata. Yung dupata po ay shawl po iyon sa atin. Yung nilalagay po namin sa aming mga ulo. Oo. Tapos, ang mga laces na ito ay binabayaran naman ng ating customer. Order po ito ng customer ko dito sa Lahore. Para po ang damit na ito ay sa kanyang pang-Eid. Dalawa po ang order ng aking customer kaya tinatahi ko po siya para na-deliver ko ito. At ang aking mga customer ay pumipili lang po ng tela at nagbayad lang po sila online, tapos ako na po ang magtatahi. Humihingi lang po ako sa kanila ng sukat. Ginaguide ko lang po sila through online kung ano po yung mga parte ng katawan na kailangan nilang sukatan. Tapos pumipili sila sa mga design or tela ng aking pinopost at yun na, bibilhin ko yun sa city at tinatahi ko na. After matahi ay dinideliver ko na po ito. Ito na po yung tinatahi ko, mga sisi. Ayan, mayroon po siyang mga embroidery.
Ayan, iyan na po yung resulta ng aking tinatahi. Binibidyohan ko po ito para po pinapakita ko po sa customer yung finished product ng ino-order nila. Para naman makita ng ating customer ang mga bagay na pinapagawa nila kung naaayon ba yung design sa kanilang gusto. At alhamdulillah naman ay na-approvean ito ng ating customer at na-deliver ko na po ito. Ganito po ang mga sinusuot namin dito. Ayan. Yan nakasabit po ay yun po yung pangtakip namin sa ulo or sa aming katawan. Ayan po mga sisi ang kanyang order. Dalawa kasi ito. Kaya maraming mga salamat mga sisi. Allah Hafiz!